Yeah, shout out from Taytay and Bulacan. Yes, nag-black screen ulit guys yung ating Ace Pro 2. Pag nanalo ako, skip na natin. Pag natalo ako, akyat tayo. Ayan, ito na. Nag-start na yung ating cardio workout. Stamina, waka waka. Up there is the Marble Mountain. Ba't ang arte? Challenge accepted. So do what makes you happy. Follow me as we discover the world one step at a time. Hello guys, it's me again, Mark Paragas, and welcome back to another vlog here in Da Nang, Vietnam. And guys, for today's video, makikita ulit kami ni Kuya Tanlok for another tour. And kung naalala nyo sa vlog natin, nung isang araw, sabi ko nga, from Bana Hills, nagpadiretso agad tayo going to Linong Pagoda, which is part of the Nang Day Tour kung kukuha kayo. Eh since isa doon is yung Marble Mountain, hindi ko muna siya kinuha. And that's what we're gonna do today. Aakyat ulit tayo guys sa Marble Mountain. Nainganyo akong umakyat ulit para yun na yung magiging exercise ko sa sarili ko. Kahit pagpawisan tayo nagpapawisan, meron ako dalang extra shirt, and then after Marble Mountain, papadiretso tayo guys ng ancient town ng Hoi An ulit. So yun yung mga expect nyo for today's video. And again, kung naghahanap kayo ng mga trusted driver dito sa Da Nang na pwedeng maghatid sa inyo sa Bana Hills, sa Hoi An, sa Yue or day tour dito sa Da Nang, and then airport transfer, then you can contact Kuya Tanlok. And meron siyang team guys. Just in case lang na mag-double booking siya for a specific day, no choice kundi ibigay niya talaga kayo sa ibang ka-team niya, which is trusted din naman guys. So don't worry, okay? And then kapag nagkataon din pala na double booking, let me tell you na lang din na nanghihingi sila minsan ha, ng down payment as an assurance lang na kukunin nyo sila. Kasi syempre kung ika-cancel nila yung isa, then, di ba, at least paunahan na lang kung sino magda-down payment. So, trusted ko to guys ha, kasi may isang ka-Empinatics na, ay actually hindi, sorry, hindi siya ka-Empinatics. May isang nakanood lang ng vlog natin or nakita yung pagpo-promote ko kay Kuya sa TikTok. Biglang parang kinokasyon agad ako kung legit ba siya, kung may company ba siya para daw safe sa mga fellow travelers. Pangatlong beses ko na po siya kinuha, and marami na pong mga followers ko, mga ka-Empinatics natin na kumuha sa kanya, and so far sa lahat ng yon, okay na okay daw ang service niya, magaling. Ang pinaka-feedback lang guys na na-receive ko for the entire years na magkakilala kami or years na palagi ko siyang pinopromote is hindi siya yung nagiging driver. Kumbaga, yun nga sabi ko sa inyo, pag na-book nyo siya or magbubook kayo sa kanya, hindi sure kung siya yung magiging driver kasi nga depende na rin sa head count at saka depende kung double booking siya nung araw na yon. Kasi nga sabi niya, one group lang kaya niyang i-accommodate for the entire day, tapos syempre sa ibang team niya na ibibigay. But if ever na gusto nyo siya yung maging driver nyo, let him know. Yun lang yung pinaka guys, feedback. Parang dalawang ka-Empinatics na natin kumuha na hindi daw siya yung naging driver. And speaking, Kuya is here. Si Kuya Tanlok na sa baba na. I'm prepared na. Ready na akong umakyat ng Marble Mountain. And this will be our third time guys sa Marble Mountain. So let me show you kung may mga bago kasi 2026 na. Last time ko pa is last year, and then I'll show you the view, I'll show you the experience. Papamahagi ko kasi gaano ka nakakapagod, pero nasa sa inyo yun. Okay? See you guys later. Good morning. Okay. How are you? Yeah. Did you sleep late last night? No, the last night I drunk many beer. Oh, I drank Heineken last night. Okay. Yes. Okay, so guys, first stop is Marble Mountain. So medyo makulimlim pero okay na yun kaysa sa maaraw tapos mainit, diba? Kasi expect natin pagpapawisan tayo. So anyway, yung day tour ni Kuya, sabi ko nga sa inyo, kapag gusto niyo siyang kunin, bibigyan niya kayo ng itinerary and then rates. Depende na lang kung ilang araw
nyo gusto siyang kunin. Tapos pwede naman sabihin nyo siya na kung ano yung mga pinaprovide niyang tour para kayo mamimili. Tapos yung unang pupuntahan natin is part of the day tour again. Kapag binigyan kayo ng listahan, nasa sa inyo kung kukunin nyo lahat yun guys. Depende na rin sa pacing ninyo. Pero nakakapagod yung day tour guys. Kaya kayo na bahala kung ano yung gusto nyo skip, kung ano yung gusto nyo ituloy. Ha? Lalo na yung mga latter part. Pero wag na wag nyo i-skip yung Marble Mountain. Wag nyo rin i-skip yung Lindung Pagoda. Then the rest, kung ano yung mga nandun sa listahan, nasa sa inyo yun. Okay? So, I think from here going to the Marble Mountain, it will only take 15 minutes. Ganun lang siya kalapit. Tapos yung accommodation natin guys, sobrang walking distance lang sa Dragon Bridge. Ayun. Yeah. So, Dragon Bridge guys, meron yung fire and water show. Nabubuga ng apoy, tapos bubuga din ng tubig. Every 9 p.m. siya. Every Friday, Saturday, Sunday. You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you'll warm. Alright guys, so nandito na kami sa pinaka-open parking ng Marble Mountain. And as you can see, up there is the Marble Mountain. Ba't ang arte? Hindi ko alam kung sasama sa atin si Kuya. Tapos ito daw, sa kanya din to. May mga pinatix tayo kasi na kumuha sa kanya ng tour. Since marami sila, parang nasa 12 sila. Na-meet natin sa Bana Hills. Ito yung van nila. Oh, that's so big ah. Yeah. How many persons? 16? City. Including the driver? Oh, are they the one in Bana Hills as well? I met him. Yeah, Oh, yeah. Hello sa inyo. So, bali, punta lang tayo ng entrance. Tapos, check natin kung magkano na yung ticket. And yun nga pala, let me tell you na kapag kinuha niyo si Kuya, pang sasakyan lang siya ha, like driver. Pero, pagdating sa mga entrance fee, kayo na bahala doon ha. Diyan kayo na. Ayun yung driver nila. Oh, dami nang nagtitinda ng mga ano dito, souvenir. And since Marble Mountain siya, so may mga figure guys dito na made of marble of course. Kung gusto niyo ng mga ganong pasalubong. Tapos dito pa lang, marami nang ano sa inyo. Kumbaga parang mangungulit. Kung gusto niyo bumili ng tubig, kung gusto niyo bumili ng mga pasalubong, skip nyo, ignore nyo muna ha. Tapos diretso lang kayo sa pinaka-entrance or yung ticketing counter. So nakakalito siya pero ito siya. Oh, daming aakyat. Mga naka-tour. So dito tayo sa kanan. So ito naman to si Kuya. Oy. Ang bahay. Ang unik bro. Takong pang fry. Ayan, nakahaba ng pila. Oo nga pala kasi ang suggested na pumunta dito as early as 9 a.m. eh nasa tanghaling tapat na ata. O it's 11. So expect nyo ganito, kahaba yung pila. Okay, nandito muna tayo sa isa sa mga kuweba dito. Yung Ampu Cave. Ito actually yung pinaka last stop nyo if ever aakyat kayo ng Marble Mountain. 20,000. Ito siya. From 7 a.m. to 5 p.m. lang daily. Oh, okay. On the wall stop. On the wall car. Yung dati, palaging last stop natin, ngayon first stop. O, kasama si Kuya. Maagang gumising, dalay pangarap, bagkus sa balikat, tanawin ay ulap. Tahimik man minsan ang aking paglakad, sa bawat pag-alis, ako'y lumalakas. First time ko to. First time ko napuntahan. Kasi para siyang hell. Bro, Oh, di ba tama? first time. Really? Yes. I don't want to go down here because of the scary sound of arte. Yes, totoo siya. Bali, I mean, para siyang hell nga. Kaya yung sounds niya parang scary thing. Tapos mataas. Ayun o. Oh. Ito na. Nag-start na yung ating cardio workout. Sumama sa akin. Hindi na pagod. Sa bawat pag-alis, ako'y lumalakas. Kahit walang kasama sa daan kong tinatahak, puso ko'y buo at hindi nangangambang bumagsak.
Bawat lungsod na aking nadadapuan, nagiging tahanan ng bagong karanasan. So once you get here, bali pwede kayo mag-offer, pwede kayo mag-pray. Nice. Ano to guys yung cave na to, na-discover nila. Tapos syempre, nilagyan na nila ng mga altar, mga Buddha for worshiping. Nagiging tahanan ng bagong karanasan. At kung mapagod man sa takbo ng buhay, hihinto sandalit, muling sasabay sa hangin. May dalang pag-asa at kulay na nagsasabing ituloy mo lang ang lakbay. Kayang-kaya kahit solo pa, buong mundo'y kaya kong makita. Okay guys, so finally we reached the top. I'm not sure kung ito yung pinakamataas dito sa Ampu Cave. Yung kanina, yung parang hell, first time natin binaba. And ito naman, first time kong inakyat. Kasi ang taas. Nape-pressure ako kay kuya. Ang ending, hindi niya kinaya. Ay, tapos pala guys, remind ko lang. Si kuya, driver hindi siya yung talagang tipong sasama sa inyo. Sinasamahan niya lang talaga ako para maghihintay lang siya sa inyo sa parking lot. Pagtapos na kayo dito, may message nyo lang siya. Actually, free time naman pag nandito kayo guys. Like, wala kayong oras na sinusunod. Yun nga lang, pag medyo nagstay kayo ng matagal dito sa area, of course, yung ibang plano nyo, possible baka hindi nyo na magawa. Okay? Okay, so meron pa dun. Let me show you. Okay, so altar na lang. And guys, so wow. And then kapag bababa na kayo guys, medyo makipot yung daanan. So give and take lang siya. Okay, so tara, baba tayo. So pababa na tayo and medyo challenging yung pababa because of the gravity. So wag kayong yuyuko, mga ganun. Tsaka dahan-dahan lang. Wala namang nagmamadali. Tapos always hold the handrails. And once na malagpasan nyo na itong area na to, okay na yun sa baba. Medyo maluwag na. Whew, there you go. We're good. Okay, see you downstairs. Alright guys, so nandito tayo sa labas ng Ampu Cave. Grabe yung pawis ko. O diba, basang-basa tayo ng pawis. And again pwedeng ihuli nyo to. Like, akit muna kayo ng Marble Mountain. Tapos paglabas nyo kasi, doon di kayo mag-exit sa side na yon. And then, daanan nyo na muna to. Grabe, ang taas tong inakyat natin. Tapos, hanggang ngayon guys, mahaba pa rin yung pila sa Marble Mountain. Ito kasi yung elevator going up. Pero may options naman kayong maglakad, maghagdan. Pero hindi ko marirecommend kasi sa hagdanan pa lang guys, going up, sobrang nakakapagod na. Tapos pag akyat nyo, marami pang akyatan ulit. So, kailangan nyo mag-elevator, which is ito. And then, hindi ko masasuggest na magpa-late kayo like mga lunch time. The usual time talaga na pupunta kami dito ni Kuya Tanlok is around 9 AM. Napaka-OT pa lang ng mga tao guys. Kasi yung mga tour yung mga group tour, nag-i-start sila pumunta dito mga 10 AM. Kung kaya nyo pumunta dito ng mga 8 AM, then go for it. Tignan nyo sabi ko nga ito yung gusto ko. Hindi ako nagre-reklamo na, ay, Marble Mountain na naman, ay ganyan-ganyan. Kasi guys, ito na rin yung way ko para makapag-cardio. And look at me. Yung pawis ko. sabi ni Kuya, long line daw sa Marble Mountain, which is ito. Mabilis lang naman daw yung elevator. Sabi niya, pumunta daw ako ng Marble Mountain. Maghihintay lang naman daw siya. So sige, punta tayo Marble Mountain. Sure na ba? Bata-bata pick tayo Sabihin nyo kung nanalo kayo o hindi Pag nanalo ako, skip na natin. Pag natalo ako, akyat tayo. Rock, paper, scissors, shoot Rock, paper, scissors, shoot. Ano, panalo o matalo? O sige, check lang muna natin yung entrance ticket kung magkano So guys, may ATM dito na C-Bank. Hindi ko lang alam kung magkano yung transaction fee niyan. Kung gagamit kayo ng GCash or Maribank or GoTime. Tapos ito yung map niya. Meron din kayong makikitang map sa taas guys. Sa bali total of 14 yung pinaka-attraction sa taas. And then pang 15 yung pinuntahan natin, yung Ampu Cave. So dito naman yung bilihan ng ticket. Check natin kung may bago. 40,000 dong for the entrance ticket and then 15,000 dong for the elevator ticket.
So total of 55,000. Let's go. And pidala naman ako extra shirt. So para at least right after ng Marble Mountain, bihis tayo. Alright, so we have the ticket na guys. And pila na tayo. Tapos kita-kits tayo sa taas. Ha? Medyo umiiksi naman na yung pila. Alright, see ya later. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. But you ration yours. You open up just to close the door. Just to close the door. I stay up late trying to read your mind. Okay guys, so finally, nandito tayo sa taas. And medyo ano lang naman, mabilis yung pila. And then, if bababa na kayo guys, pwede kayong bumalik dito kung nasan tayo para mag-elevator. Tapos may additional bayad yun ng 15,000 ha. Pero kung ayaw nyo naman magbayad ng 15,000 tapos gusto nyo malibot tong Marble Mountain, doon sa pinakadulo, may exit na rin doon, hagdanan. Tapos doon kayo banda, lalabas. Tapos dadaanan nyo yung Ampo Cave, tapos punta na kayo sa parking. Doon nakapark si Kuya. Tapos guys, ito, hindi ko alam kung anong tawag sa beach na to, kung anong pangalan. Pero dito pa lang guys, ang ganda ng view. Ay, ito! Look at that! Grabe oh, mga bundok. Tapos ha, kaya siya tinawag na marble because itong pinakabundok na to guys, made of marble talaga. Like hindi naman literal na buong bundok is marble. Basta nakadiscover sila ng marble, kaya yung mga Buddha dito made of marbles. Tapos yung mga binibenta mga figure sa baba, puro made of marbles. Okay? So, ready na ba kayo mag-explore ng area na to? Nakakatawa siya kasi alam mo yun, kung nandito kayo sa taas, napapaligiran siya ng mga bahay. Ayun o, daming bahay. Diba? Tapos biglang may ganitong attraction. And yes, this is one of the attraction na meron dito sa Danang at hindi nyo pwedeng ma-miss out. Huwag lang siguro pag may bagyo. Kasi yung mga hagdanan dito medyo madulas. Okay? Ito yung ticket guys. Bago kayo makababa. Pero hindi tayo magaganyan. Ang maganda na dito, kapag nag-elevator kayo, walang pila. Pero pag dating nyo yung dulo, kailangan nyo bumalik ulit dito sa area na to para mag-elevator. So doon na lang kayo sa exit, which is ituturo ko sa inyo mamaya. Okay? So ready? Let's go. Trying to read your mind. I can't read your mind. But your love for moves that change all the time. Change all the time. Why are you always halfway in? Got me. Alam nyo, share ko lang, very memorable tong Marble Mountain natin kasi for 2 consecutive years na nag-Marble Mountain tayo, parehong years na yon or parehong time na nandito tayo, nasira yung camera natin. Promise. Yung unang instance, hindi ko alam kung nasira kasi since baguhan pa lang ako sa Ace Pro 2, yung simula ng pag-akyat ko hanggang dito sa area na to, actually pati sa baba nakuhaan ko na. Then ang ending, hindi ko alam kung na-corrupt yung file or na-delete ko siya. Pero kasi alam ko, nagre-record ako noon. Then second, dun sa may pinasukan tayong isang cave dito na paakyat, biglang nag-black screen yung screen ng Ace Pro 2 ko. So hindi ko alam kung nagsha-shot ba siya, nagre-record ba siya, kasi tinurn off ko rin yung indicator. So ibig sabihin, wala akong way para malaman kung nagre-record siya or hindi. So ayun, and then for the third time na nandito tayo sa Danang, nag-black screen ulit guys yung ating Ace Pro 2, and buti na lang meron tayong X5 para back up just in case masira siya ng tuluyan. Pero ang nangyayari naman, working pa rin siya, yung screen lang, hindi ko alam kung saan yung pipindutin. Good thing, kabisado ko na yung pasikot-sikot ng camera ko, kaya kahit wala akong makita sa screen, alam ko kung saan pipindot. Ganun. And then dahil sa lesson learned, tinurn on ko na yung indicator, kaya at least nakikita ko na kung nagre-record ba siya or hindi. Kaya yan, nagre-record ngayon. Na-share ko lang. On to the next one tayo. Why are you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? Halfway in. You hit me up when the nights get slow, but then disappear. I forgot kung anong pangalan nito. Tapos, let me tell you na lang din na sa lahat ng mga sulok dito sa Marble Mountain, may mga umiikot na mga professional photographer. And same dun sa mga nakikita natin na may mga nag-offer din ng mga picture-picture. Standard rate talaga sila guys, 50,000. Isang picture print na yon. Hindi ko lang alam kung makakakuha pala kayo ng soft copy ha. Katulad nito.
try nyo na rin for experience, di ba? Tapos, dito, nasa baba tayo ha. Itong temple na to, guys, dito sa gilid, pasok kayo kasi may cave pa dyan. Kabisado ko, di ba? Pasok na kayo. So, yun yung gagawin natin next. And then, after the cave, akyat ulit tayo. So, bali, ito lang. Dito tayo kasi naghagdanan pababa. Tapos, dito, sa gilid niya, pasukin niya sa likod niya, may pinaka-cave pa yan. Tapos, right after the cave, balik tayo dito, akyat ulit tayo, tapos kita-kits na tayo doon. Ha? Na nagsasabing ituloy mo lang ang lakbay. Kayang-kaya kahit solo pa, buong mundo'y kaya kong makita. Hindi hadlang ang pag-iisa kapag sarili mo'y masaya. Kayang-kaya kahit solo pa, buhay ay sulitin habang bata pa. Work and life balance, tamang saya habang pangarap ay unti-unti. Alright guys, so nandito na ulit tayo sa taas. And dito tayo galing sa baba. And now, let's head sa iba pang area ng Marble Mountain. Dito na yung may viewing deck. Yung kitang-kita nyo yung dagat. Tapos paakyat pa ng paakyat. Spaghetti pataas. O diba? Parang yung feeling ko, hindi ako guys katulad nung pagod before. Ewan ko kung bakit. Siguro dahil may kasama ng diet and exercise. Tingnan nyo. Hindi nagpapakita ng hingal pag may tao. Sa bawat daan na akin nilalakbay, bit-bit ko'y pangarap na sabay-sabay. Mga simpleng ngiti sa bawat eksena, nagiging pahinga ng pusong pagod na. May mga taong tahimik lang nasasaktan, ngumingiti kahit mabigat ang pasan. Kaya sana sa bawat tanawin may pag-asang muli mong damhin. Picture. Pagod na pagod pa. Sige. Nakakailang ka na dito. Di ba hindi na mapagod? Quiet ka pala sa personal eh. Alam mo ba, ikaw Napapayat ang, na. ikaw ang nagpa-influence sa kanya dahil Ikaw? sa upload mo. Grabe pawis ko. Sabi pa niya, 7 months kasi, nagano kami ng mga rito, mga, yun nga yung... 7 months in the making. sabi pa niya, ano nga yung pinuntahan niya ni Mark? Saan nga ba yun? Lahat. 15 days ako dito eh. Pero tumawid ako ng ibang city, Nachang. Tapos after Nachang, balik ako dito, Bana Hills. Then after Bana Hills, dito na. Ito na yung May last. panel sa akin, kapo. Anong name pala? Pat, ikaw? Chris. Mark Paragasir. Ayan, shout out. Yeah, shout out from Taytay and San Jose. Bulacan. Yes. Grabe si Mark Mark. Paraga. Napapanood lang namin siya. Yeah, hindi Eto, namin expect na hindi nandito namin siya. expect na makikita namin. Pagod na pagod do. So ang inuna nyo to? Galing kami doon. Hindi kami nag-elevator eh. Oh grabe, naghagdanan kayo. Yeah, talagang maano namin, parang ano yun eh. Di ba? Iba yung experience pag Yeah, nandito. yeah. Tapos, at least doon, wala na kayong way bumaba kundi mag-elevator. Here's and Pat again. Nice to meet you. Yes, thank you Enjoy. Baka magkita-kita pa tayo bukas. Napakabait. Thank you. Bye. Mark Paraga. Enjoy life lang. Di ba? Bye-bye. Thank you. Grabe ginawa nila. Yung sinabi ko na huwag niyong gagawin, ang ginawa nila, naghagdanan sila pataas guys. OA yung hagdanan. Para kang umakit talaga ng bundok. Kung gaano kataas yung elevator inakyat, gano'n din yung aakitin niyo pag naghagdan kayo. Pero nasa sa inyo. Sila naman, sabi nila, challenge nila yung sarili nila, so nasa sa inyo. Nakakatuwa guys kasi ang sarap yung pili ko na pagpawisan kasi alam ko may pampalit ako mamaya ng damit. At saka yung pagod, hindi siya ganun talaga. Hindi ganun yung pagod ko unlike before. Siguro nga nakatulong yung pag-exercise natin plus pag no rice diet. Guys, when I say no rice diet, we're talking about rice lang ha. Pwede akong kumain ng mga meat, karne, kahit ilang pa yan. Basta no rice kasi rice yung nagpapalaki ng tiyan ko. And hayaan nyo na ako kung kumain ako ng bacon. Ika-cardio ko rin naman yon. And don't worry kasi matagal ko nang ginagawa to like
papayat ako, tataba, papayat, tataba. So kabisado ko na yung takbo ng katawan ko. Basta mag-exercise lang ako. Like this, yung mga ganito pag-aakyat, okay na okay sa akin. Okay. Kanina ko pa tititigan itong Van Tong Cave. Ito yung may challenge. Like meron kayong aakyatin na maliit na butas, may papasukin kayo maliit na butas, then sa tuktok, pero may separate way para bumaba. Hindi nyo na kailangan bumalik dito. So yun yung challenge. Akyatin nyo to, pasok kayo dito sa cave, and then baba kayo dito sa gilid. Dito yung pinakababaan nyo. And then dito sa taas, kung nasan ako, marami nagbebenta ng mga refreshments. Meron nga dito orange juice guys. Kung gusto nyo ng vitamin C, 35,000. Tapos meron din buko. Ayun, may buko dito. Tapos mga soft drink, soda. Okay, so tara. Akyat ba tayo? Of course. Let's go. Bye. Sa bawat daan na akin nilalakbay, bit-bit ko'y pangarap na sabay-sabay. Mga simpleng ngiti sa bawat eksena, nagiging pahinga ng pusong pagod na. May mga taong tahimik lang nasasaktan, ngumingiti kahit mabigat ang pasan. Kaya sana sa bawat tanawin may pag-asang muli mong damhin. Kapag ang mundo'y sobrang bigat at di mo alam kung saan ang landas, hawak ka lang, nandito lang, kasama mo akong lalaban. Laban lang, enjoy life, may bagong umagang darating tonight. Sa likod ng ulan at dilim, may liwanag kang mararating. One step at a time, okay lang mabagal, hindi karera ang buhay ng bawat tao. Sa bawat biyahe, bagong daan, may pag-asang muling matatagpuan. Kasama mo ako sa journey mo, hindi ka nag-iisa rito. Mula dagat hanggang city lights, different faces, different lives. Pero higit sa ganda ng mundo, mga pusong marunong magmahal ng totoo. Para sa mga takot magsimula, na laging may alinlangan sa biyahe nila. Hindi lang passport ang dala-dala, kundi tapang para bumangon pa. Alright, finally guys, we reached the top. Challenge accepted. Whew, it's really nice in here. And look at the view. Hindi man ganun ka araw, okay na to. Mangingitim tayo pag medyo maaraw. So again, don't take the stairs going up here. Just take the challenge, and then yung exit nyo pa ba, stairs naman na. So hindi nyo kailangang dumaan doon sa pinanggalingan natin. Grabe yung challenge do. Saya. Fulfilling. Tapos ano na, picture-picture na kayo dito. Again. Whew. Oh, I'll go first. Thank you. Yeah. Yun lang, medyo grabe yung ginawa ng mga turista dito. Ang daming kalat, puro bottled water. Ay, grabe. Look, bottled water, may chips pa nga dito, tapos mas marami doon. Ay, grabe. Okay na guys, yung maging pasaway yung ibang lahi, wag lang mga Pilipino. Okay? Alright, so hindi ko napapakita yung pagbaba natin kasi hagdanan naman na siya. Dito lang yung challenging kasi puro marble yung aapakan nyo, pero going down, hagdanan na yun. Tsaka maluwag, hindi naman katulad ng ginawa natin dito. And look at that. Sige, pakita ko muna sa inyo yung 360 view and then baba na tayo. Na-enjoy ko yung X5. Kung napapagod ka na, pahinga lang, wag kang bibitaw. May bagong araw na sisikat na mas maliwanag para sa'yo. Laban lang, enjoy life, kahit mabagal. Alright, so finally, nandito tayo sa baba. And bali, yung exit nyo, dito yon. Tapos yung kanina kung saan tayo pumasok, dito naman yun. Yan, kung saan yung may mga nagtitinda ng refreshments. Tapos, you don't need to go back here. Bali, dito na kayo sa side na to. Ito na may mga pagoda, may mga temple dito. And then, mayroon pang isang pinakamataas dito yung summit. Which is, ito, dito sa gilid. Okay, so ito guys, sundan nyo lang to. Yung Lin Nam Cave, tapos meron daanan dyan sa gilid. Going sa pinaka-summit. Walang umaakit doon guys, kasi hindi nila alam. Tapos,
Ito na yung exit. Actually, we are almost done. Pero papasokin muna natin yung Huyen Kong Cave. Isa pa sa pinakamagandang cave dito. Tapos, may mga toilet naman doon. Punta lang kayo doon. May mga toilet doon. Tapos dito tayo palagi bumibili ng refreshments kapag pagod na tayo. Pero, you know what? Hindi ako masyadong pagod. Nakakatawa. Ang saya-saya. Ibig sabihin, nagbabago na yung ating stamina. Stamina, waka-waka. Ako lang nakaisip na. Okay. Hello. Parang medyo may lakas pa tayo eh. Nandun pa yung excitement ko dahil nagbalik tayo dito. Why not akitin nga natin yung pinakamataas na yun? O sige, unahin ko muna tong cave guys. Tapos libre lang yung toilet dito ha. Pero dun sa labas ng toilet, may mga nagbebenta ng mga snacks. Parang alam niyo yun, mapipilitan kayo bumili. Hindi naman nila mimilit pero nasa sa inyo yun. Mga chocolate, mga biscuits, ganun. Tapos dito yung refreshments. Okay, so shall we? So isa pang cave. Tawag-tawa ako kay kuya. Nag-take ako ng picture doon sa pinakamataas kanina. Tapos biglang sinunod ko kay Kuya Tanlok. Sabi ko, let's go, come here brother. Sabi niya, I'm scared of heights. Natawa ako, kaya pala naalala ko kanina doon sa loob ng Ampo Cave pa lang, ayaw niya nang umakyat. Yung pala takot siya sa heights. That's why. So yun, almost done naman na tayo. So sige, tara. Ay, oo nga pala. Ano nga cave ulit to? Okay, so ito yung tinatawag na number 10, Huyen Kong Cave. Sa umaga't gabi laging kayot ang dala. Ngiti mong pilit kahit pagod ka na. Para sa pamilya, lahat ay binibigay. Pero sariling saya mo'y nalilimutan na tunay. Laging okay lang, kahit puso'y napapagal. Ikaw ang sandalan kapag sila'y nahihirapan. Pero sa salamin may matang nagtatanong, kailan mo pipiliin ang sarili mo ngayon? Huminga ka muna, huwag laging magmadali. May mundo pang naghihintay para ika'y ngumiti. Hindi kasalanang unahin ang sarili, dahil kahit matatag ka, kailangan mo ring mapawi. Alright guys, we are almost done. One more stop left. Yung sinasabi ko sa inyo yung pinakamataas. Pinag-isipan ko kung akitin ko pa siya. Pero mag-CR muna tayo. And then bibili ako ng orange juice. Wait lang ha, CR muna tayo. Libre lang to ha. A few moments later. So guys, feel na feel ko yung uhaw. Inom muna tayo, then last stop tayo, akitin natin. Okay, nandun pa tayo sa momentum eh. Hindi ako pagod guys, grabe. Siguro dahil na rin nakatulong yung ganda ng tulog natin. Tapos, nakapag-breakfast tayo kahit banh mi lang. Okay, so ito na ulit tayo. Either bili kayong buko juice, Pocari Sweat, Ashan, orange juice tayo. Orange juice for 35,000. Fresh orange juice. Yes. Tadaan! Oh, refreshing. Come on. So, pwede kayo umupo dito. Ayan. Come on. Or, pwede man din kayo dito. Ayan. Sige, mamaya na tayo. Kumbaga parang yung momentum na rin hindi bumaba. Huwag muna tayong upo. Orange juice guys. Oh, ang sarap. Fresh na fresh. Para siyang dalandan eh. Sa kanila orange juice, pero sa atin dalandan yung itsura nung yung nila. Hello po. Hello. Ito last. Yan pa yung last. Cave din. Ay, Alam ko na dyan. Wala na, pa-out na kayo. out po ba dito? Pa-exit na rin dyan. May pagoda pa dyan, pero pababa. May elevator po ba dito? Wala. Doon wala. lang. Hagdanan dyan. Pero kaya ba? Kaya naman. Ay, hindi na kailangan. Pababa naman eh. Oo. Sige. Refreshing. Ang sarap. At least vitamins. Ayan, may energy. Bumabalik yung energy natin. Ako si Darna. Okay.
Ubusin ko lang to, then on to the next one tayo ha. Hindi na ako magsasalita, more on montage na lang ha. Hanggang marating natin yung Tok-Tok. Tapos, yun na yun. That will be the last stop. Then, baba na tayo. Meet na natin si Kuya Tanlok. Pahinga tayo, palit tayo ng damit. And then, I think lunchtime na. Currently guys pala, it's 1:23 PM na. So, sakto lang, late lunch. At saka baka gutom na rin si Kuya. Okay, see you guys later. May mga araw na parang ang bigat, paulit-ulit ang ikot ng lahat. Pero sa bawat tiket na hawak ko, may bagong mundo akong natutuklasan. From Manila lights to foreign skies, parang gumagaan minsan ng buhay. Mga taong dati di kakilala, nagiging parte ng alaala. Kung feeling mo, ikaw lang mag-isa, tumingin ka sa paligid, may pag-asa pa. Life is short, don't waste another day. Halika na, tara na't lumayo muna tayo. Enjoy life, live life to the fullest, and treasure every moment. You will never be this age again, so do what makes you happy. Follow me as we discover the world, one step at a time. Kasama ang saya, pag-ibig at liwanag. We were born to shine. Beautiful rooms and city views, pero mas mahalaga ang moments na true. Street food nights and luxury dreams. Yeah, shout out from Taytayen. Bulacan! Yes, nag-black screen ulit guys yung ating Ace Pro 2. Pag nanalo ako, skip na natin. Pag natalo ako, akit tayo. Ayan, ito na. Nag-start na yung ating cardio workout. Stamina, aka waka waka. Every road can heal your soul. Up there is the Marble Mountain. Ba't ang arte? Enjoy